Minsan, kailangan nating sundin ang inuutos at tinuturo sa atin. Tama po ba? Amen? Mag-a-announce po ako. Alright? Na darating na May 27 to 29 is our church-wide Maghari Camp 2026. Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, kasama ka ba dyan? Sumigaw ng amen ng mga kasama. Sumigaw ng amen ng hindi. Oh, bakit? Walang pambayad? Nako, sa Disciple Celebration Fellowship, kahit hindi po tayo mayaman, hindi usapin ang pera. Amen. Amen. Paano ka magkakaroon ng pagiging utak mayaman kung utak poverty pa rin? Wala akong pera. Wala akong mapagkukunan. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, hindi usapin dito ang pera. Tama? Konting adjustments lang yan, konting ayos lang ng finances, mapaglalaanan mo yan, ayan, makakasabay ka na. Ay, hindi, may trabaho, may pasok. Hindi rin po usapin dito sa church natin ang trabaho at pasok. Amen. Bakit? Pwedeng magpaalam. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, partner, ngayon natutunan mo na. Ikaw ay taga-DCF na talaga. Amen? Kasi aanhin mo ang talino ng mundo. Ikaw nag-aaral, nag-aaral. Makinig, mga nag-aaral. Aanhin mo ang talino ng mundo kung di mo naman masusunod ang kalooban ng Diyos. Oh. Kaya pwede kang mag-absent, pwede kang magpaalam. Si Apostol Pablo, kinalimutan niya lahat ng kanyang achievements. 'Di ba? Wala siyang tinuring niyang tae, sorry for the term, yung mga achievements. No? Para sa ganon, ay magawa niya yung kalooban ng Diyos. Amen? Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, nako, boss mo lang yan. Tama? Ang pinaka-boss mo, si Lord Jesus. Amen? Oh, sabi mo sa katabi mo, partner. So, ba't di ka pa sasama? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, partner, malapit na maghari camp. Yan, 2026. Amen po? Kaya sumabay ka na. Ako, mami-miss out mo. Ito, once a year lang itong camp na to. Hindi na to mauulit sa taon na to. Next year na ulit. Baka nga sa susunod, 10 years after ulit eh. Kasi yung huling camp natin ay Mag-alab 2015 pa. Tingnan mo, sa sobrang tagal, nakalimutan na yung alab. Hindi na sumisigaw yung mga umaten ng mag-alab 2015. Oh, di ba? Yung iba, marami po yung sumabay no. May mga adult din na sumabay ng mag-alab 2015. Ayun, nabuhay na sila. Kailangan sinisindihan yan eh. No? 2015 pa yung mag-alab 2015. Tapos ngayon, Maghari Camp 2026. Tagal nito. Ang tagal nito. 11 years. Sabi mo sa katabi mo, partner, pag di ka sumama ngayon, abutan ka na ng rapture. Hindi natin alam, di ba? Maraming hula, no? Sinasabi, 2028, dadating si Lord, 27 naman yung iba. Kung dumating nga si Lord ng ganong panahon, wala na, hindi ka na makakapag-camp. Sabi mo sa katabi mo, partner, sumama ka na sa maghari. Okay? Ang batas, change topic. Change topic. Ang batas po, alimbawa, ang family code. Tama? Sabi sa family code of the Philippines, ang pamilya ay consist ng sinakalam. Tatay, nanay, isang anak. Yun ang pinaka-least concept ng pamilya. Tama? May nakalagay ba doon na provision na bound sila ng marriage? Meron. Matuturing na isang pamilya, ayon sa batas, no, na ang tao ay, ang family ay composed ng tatay, nanay, anak,
pinagsama, pinagbuklod ng kasalan. Tama? Alam nyo na, mga bata, mga anak, alam nyo na. Nanay, tatay, alam nyo na. Alam nyo dapat yon. Kaya kung di pa kayo nagsasama sa kasal, magpakasal kayo. Amen ba doon? Kasal ka na, bro. Amen ba doon? So, hindi pa nakakasal dyan. No? Tama po. Ngayon, itong mga politiko, siyempre mga politician sila, yung iba sa kanila bago nagpolitiko ay artista. Tama? Mga sikat na artista, mga pogi, guwapings. Tama? Ngayon, binago nila yung batas. Kasi siyempre mga pogi sila, may marami yan, may mga anak sa labas yan. So, paano naman yung provision sa mga anak sa labas? Kaya itong mga tagapanguna doon sa batas na yon, Family Code of the Philippines, inamendahan nila yon. Nilagyan nila ng mga provision na para pwede na magsama bilang pamilya kahit mag-live-in. Sa batas ng tao. Hello? Pero sa mata ng Diyos, tama, yun ay kasalanan. Hello? Amen? So, doon pa rin muna tayo sa batas. So, ginawa nila, pwede na magsama yung live-in, tapos mag-anak. No? Kaya lang, sa batas, ang live-in tapos anak, yung bata, illegal. Tama? So, inamendahan naman nila ulit para yung bata maging legal. Tama? Para meron pa rin siyang kahit papanong makukuha ng mga... Kasi madalas, nagli-live-in, nabuntis, hiwalay. Sa habulin ng babae yung tatay, naku, wala nang mahabol. Tama? Kasi, wala ako pananagutan dyan, di kami kasal, sabihin ng tatay. O ngayon, sinabi, hindi, ganito gawin natin. Nagsama kayo eh. Kinikilala kayong pamilya na. Hindi, yung baby, paano to? Hindi, meron ka pa rin pananagutan. Nilagay yun sa batas. Isinabatas ng Pilipinas. Hello? Kaya kung ikaw ay makikipag-live-in at makabubuntis ka, ahabulin ka. Pero hopefully dito sa atin, sa disciples, walang ganon. Sabi mo sa katabi mo, partner, walang ganon. Amen? Amen po ba? Bakit? Dito talagang nilalakaran natin ang salita ng Diyos na kailangan ikaw ay ipinagsama, ikinasal sa mata ng Diyos. Alam ni Lord na ito, kasal to. Amen? Tapos, syempre, may process ng mga batas yan. Tama? Tama? Tama po ba? So, balik tayo doon sa mga politiko na ganun ang buhay. Tingnan nyo sila. Dahil na-adjust nila yung batas, tama? Naging pabor na ngayon sa kanila yung batas. Kaya kahit anong huli sa kanila ng batas, sasabihin, oy, ayon sa batas, sir, sablay ka, eto ka, mali ka. Dahil alam nila, tama? Okay? Dahil alam nila yung batas, alam rin nila ngayong baliktarin yung kwento nung isinasampa sa kanila. Na? Para sila ngayon ay hindi na maparusahan ayon sa batas. Tama po ba? So sabihin, ito sinasabi ng batas ng Pilipinas, Family Code. Hindi, ito ko, kasama rin yan sa batas. Ito, tama ang ginagawa ko. Hindi, ito po, may mali. Hindi, ito yung posisyon ko ayon sa batas. Hello? Amen? Amen? Yung po, batas ng tao, batas ng Pilipinas. Tama? Tama po ba? Ngayon, sa pagbabalik ni Lord, in relation, pag naghari ang Panginoon, pipiliin ka ni Lord bilang nag-endure sa Kanya kasamang maghahari. Sabihin ni Lord, halika, John Carl, kasama ka maghari. Ipatupad mo yung mga batas ko, sabihin ni Lord. Amen. Ngayon, kung ikaw hindi ka maalam sa salita ng Diyos, anong klaseng batas ang ipapatupad mo? Sabihin ni Lord kay John Carl, yung mga taga dyan ba sa, anong lugar mo? Pasolo, hindi Pasolo yon. Pasolo pa yon sa inyo? Diyan sa pagitan ng simbahan ng San Roque at Iglesia ni Cristo. Sabi ni John Carl. Sabi ni Lord, sino dyan ang langit? Sino dyan impyerno? Siyempre, bibigyan ka ni Lord ng pagkakataong maghatol. So maaari, isa sa paghahatol ay ikaw magdi-decide. Ito Lord, mga talagang ayaw nito sa'yo. Ito, mga nagwi-witchcraft to Lord, impyerno na to. Hindi yan nagsuko ng buhay sa'yo. Talaga, kahit nakalagay sa birth certificate nila, Christian? Lord, mga witchcraft yan. Sabi ni John Carl, impyerno yan. Tama ang hatol niya, mali. Tingin nyo? Tama. Diba? Tama. Witchcraft yun eh. Walang makakapuntang langit ng witchcraft.
Tama, di ba? Pag binasa mo yung Galatians 5, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. No, ano pa, yung, ito, sabi ni, ito, dito, may bar dito, Lord, eh. Ito talagang gumagawa ng kalaswaan, nagpapakasasa sa laman to, Lord. Impyerno to, Lord, sabi ni John Carl. Tama, mali? Tama ang kanyang desisyon. Ayon sa batas ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? Eh sabi ni Lord, bro, John Carl, paano tong pamilya mo? Si Papa, Lord, ano na yan? Born again na yan. Nagsuko ng buhay sa'yo yan. Si kapatid mo, Lord, ganun din, si Jana. Si mama mo, Lord, baka pwedeng padrinuhan ko na lang. Pwede ba yun? Natahimik kayo. Oh. Hello? Sabi mo sa katabi mo, partner, kaya mo bang humatol? Ng tama. Ayon sa batas at salita ng Diyos. Bakit? Sa pagbabalik ni Lord, kaya tayo yung tema natin for the whole year, preparing for the millennium reign ni Lord. Ngayon pa lang, maghanda ka na. Tama? Amen? Amen? Para pagka-ready ka na at sinabihan ka na ni Lord na, okay, ikaw ang magiging mamahala dyan sa lugar na yan. Lahat ng anghel, lahat ng tao, ikaw ang maghatol, brother, sister, pastor, apostle. Hello? Kung hindi ka ngayon nagsasanay, naku, I tell you, pagdating doon, ang hirap ilapat, mahirap. Tingin ko, mahihirapan kang i-practice yung mga batas ng Diyos. Tanungin niyo ako, bakit? Kahit doon sa panahon na yun, sabi ng Word of God, may mga madadaya pa. Si Satan. Ngayon nga, ang dami ng nadadaya. What more pa kaya doon? Hello? Sabi mo sa katabi mo, partner. Ngayon pa lang, mag-prepare ka na. Amen? Nasaan ba yung kodigo ko? Ba't mukha ko yung nakikita ko dito? Teka lang pa, naka-zoom kasi ko eh. Ayan. Good morning po sa mga nasa Zoom. Yan. Diyan ka muna sa gilid. Sabi mo sa katabi mo, partner. Ready ka na? Ang message po natin ngayon entitled Word Now. Sabi natin, Word Now. Yan. Ang salita ng Diyos ay para ngayon. Para sa ngayon. Amen? Malakaran mo ngayon. Masunod mo ngayon. Amen? Para sa pangangailangan mo ngayon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, Word Now. Nakaraang linggo, ang message natin, ang sabi? Ayan, naalala mo na, ang sabi? Ano ba sinabi ng salita ng Diyos? Pero ngayon, yung sinabi ng salita ng Diyos, kailangan mong practicein, i-apply, lakaran ngayon. Amen. Tanong, ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Parang yung iba parang duda, hindi sumasagot. Ulit, ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Amen. So, practical application. Kung salita ng Diyos yan, dapat yan pag-aralan, basahin, i-apply sa buhay. Parang iba ayaw. Yun. Kailangan mag-amen ka kung sa tingin mong tama yun. Pagka hindi, ibig sabihin, hindi ka sang-ayon. Ngayon pa lang mag-decide ka. Amen. Salita ng Diyos, kailangan kong lakaran. Amen. Tama, di ba? Ganun, no? Narinig mo, ang salita ng Diyos, kailangan kong basahin. Amen. Dapat ganun. Kasi pagka hindi ka nag-decide, nagde-decide ka na hindi mag-decide. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, bawal ang neutral ground. Hindi ka pwede sa O. Ano yung O? O, hindi. Hindi pwede sa O. Alam mo kung ano yung ginagawa sa O? Nako, kalaban ng Diyos yan. Galit si Lord dyan. Minsan naglalaban yung Israel, yung bayan ng Diyos, saka may kalaban sila. Meron sa gitna, yung bayan ng Ai, nandula sila. Ito, lumalaban. Uy, galing. Uy, galing. Parang nanonood ng tennis. Uy, ang galing. Uy, ang galing. Pumalo. Uy, ang galing. Bayan ng Ai pala. Ai. Hello? Anong ginawa sa kanila ng Diyos? Pinapasahan. Sabi mo sa katabi mo, partner, wag ka sa O. Pumili ka. Amen? Okay? Ulitin ko, Ang salita ng Diyos, ang Bible ay salita ng Diyos. Tama? Kung salita ng Diyos yan, dapat pag-aralan.
Dapat yan basahin. Dapat yan isa puso. Tama? Sabi mo sa katabi mo, partner. Yun ang Word of God. At ang Word of God, syempre, pagdating ng paghahari ni Lord, yun din ang pagbabasihan niya. Tama? Sa paghahari ng Diyos, doon din siya babase. Kaya pagka sinabi na, San Yeshuael, buong pangalan, tatawagin ka ni Lord. Kung meron ka ng covenant team, Gedalia Jonah Liz, tawagin ka ganun. Covenant team ko pala yun. Di ba? Itong katatawagin ni Lord. Gedalia Jonah Liz. Anong pataw natin dito sa lugar na to? Diyan sa tagang buong bayan ng Milestone. Isa-isahan niya ni Pastora Gedalia. Ito po, langit to. Ito kasama sa paghahari, Lord. Ito, napakaramot nito, Lord. Wala pa rin itong relasyon sa iyo, Lord. Langit, impyerno. Isa-isahin yan. Hello? Sabi mo sa katabi mo, partner. Dapat maalam ka sa salita ng Diyos. Kaya po sabi ng Psalms 119 verse 5, sabi po doon, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen? Ang salita ng Diyos ay lampara, ilawan. Sabi mo nga, lamp. Isa pa, lamp. No? Doon, dati po, wala pang ganyang ilaw, wala pang flashlight na kahit saan mo itutok, di ba? Doon liliwanag. Tama? Ang lampara, kung nasaan yung ilawan, nasaan yung lampara, doon maliwanag. Amen? Amen? Kaya habang naglalakad, yung mga tao, nakikita niya yung malapit sa kanya for the now. Amen? No? Doon sa yung unang hakbang, makikita niya yon. Pangalawang hakbang, tama? Pero sa kanyang pagkaalam, yung pinupuntahan niya, alam niya na rin yung direksyon kahit papano. Pero dahil, halimbawa, lumakad sa dilim, malayo yung doon, habang papunta ron, kailangan makita niya yung lalakaran niya. Kaya may hawak siyang lampara, para maliwanag kahit papano sa paligid, at yun yung kanyang tatahakin. Amen? Kaya pagka naglakad, merong jackpot ng kamelyo, jackpot ng kabayo. Hindi lang aso yun, kasi yun ang kanilang travel eh. Kamelyo, kabayo, jackpot to. Hindi niya natatapakan. Tama? Nakatapakan na ba ng jackpot? Sabi mo sa katabi mo, partner. Nakita mo? Siyempre, hindi. Kasi natapakan mo eh. Di ba? Tama po? No? Yung salita ng Diyos, kagaya ng isang lampara, it gives clarity and direction. Amen? Amen? Clarity and direction. Sabi mo nga, clarity. Isa pa, direction. No? Yan yung Word of God. Kung ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa iyong daanan, bakit di mo hanapin yung salita ng Diyos? Ba't hindi ka magkonsulta sa salita ng Diyos? Amen? Yun ang liwanag yun yung clarity para sa iyo, yun yung direction eh. So, sa paggising mo pa lang sa umaga, hanap ka na, Lord, ano ba ang direction mo sa akin for today's video? Sabi mo kay Lord. Biblinag mo pa, Lord, ano ba ang, Lord, ang dami kong gagawin, nalilito ko, ABC din, hindi ko alam. Dinulog mo kay Lord, binasa mo yung salita niya, Tapos, binigyan ka ngayon ni Lord ng word. Tama? Rema. Pagka nakuha mo yon, ayan na. Unti-unti mo nang malalakaran yung dapat mong lakaran sa buong araw, sa buong buhay mo. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, ang salita ng Diyos, may clarity, may direction. Ano po? Walking in the light means obeying His truth daily. Kung talagang meron kang liwanag ng salita ng Diyos, dapat yan yung nilalakaran mo sa araw-araw. Amen. Amen. Halimbawa, sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay binanal na kay Kristo. Tanungin mo yung katabi mo, partner, ba't nagkakasala pa? Tama. Kung ikaw naintindihan mo, ibinanal na ako dahil kay Kristo Jesus, banal na ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinawalang sala na ako. Hallelujah. Tama. You will try your best now with the help of the Word of God and the power of the Holy Spirit na malakaran yung salita ng Diyos na yun na naintindihan at nabasa mo. Banal na ako, hindi na ako makasalanan. So lalakad ka ngayon ng may kabanalan. Amen. Amen? Why? Because the light, walking in the light means obeying in His truth daily. Sinusunod mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. So tanongin mo yung katabi mo, partner.
Anong salita na ng Diyos ang nasunod mo? Alam niyo po ba si Jesus? Kilala niyo si Jesus? Baka hindi niyo pa kilala, ipapakilala ko po siya sa inyo. Si Lord Jesus po, isa sa kanyang layunin, ay i-fulfill yung scripture, i-fulfill yung salita ng Diyos. At sa Old Testament, napakaraming Word of God, napakaraming scripture na ang kanyang natupad. Amen. Si Lord Jesus, tinutupad yung salita ng Diyos. Lahat, yung mga propesiya doon, ay siyempre naman, ayon sa Kanya, patukoy sa Kanya. Pero lahat po ng propesiya na yon, ay almost lahat nun ay Kanya nang natupad. Amen. Kung, practical application, si Lord Jesus, talagang nilalakaran ang salita ng Diyos para matupad ang salita ng Diyos. Dapat tayo na siyang tagasunod ng Panginoong Yesus, disciple ni Lord, amen? Isa sa goal mo dapat, tuparin ang salita ng Diyos. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, partner, anong salita na ng Diyos ang natupad sa'yo? Oh, tinutugunan mo ba? Pag sinabing natupad, hindi po yan na nag-iintay ka ng kapalaran na dumating sa'yo, tsaren, matupad kay John Carl. Hindi ganon. Yaan po ay nilalakaran intentionally. Si Lord Jesus, nilakaran niyang intentionally. Why? Kasi He is walking in the light. He is walking in the truth. Amen? Isipin mo yung papakuin siya sa krus ng Kalbaryo. Yun ba ay nag-antay lang siya ng kapalaran na, tseren, mangyari? Hindi. Inintention niya yun. Amen? Inintention niyang magpagaling, mag-preach ng tungkol sa kaharian ng Diyos para mapansin ng mga Pariseo at Saduceo para ikondena siya. Hello? Amen? Tanungin mo yung katabi mong tahimik, partner. Ini-intention mo ba na matugon ang salita ng Diyos? Oh. Sabi mo sa katabi mo, partner. Sumunod tayo. Pangatlo, ito maganda. Sa pagsunod sa salita ng Diyos, the lamp doesn't show the whole road. Tama, di ba? Ngayon kasi pwede ng di ba yung flashlight, malayo ang nararating, lalo na si Brother Gary may flashlight yun. Pagka tinutok, ang lakas. Andiyan ba hawak mo? Hawak mo. Patay mo nga lahat ng ilaw, tutok mo nga dito. Ay, wala. Kala ko ba hawak mo? Oh, okay. No, si Brother Gary may flashlight niya, malakas. Pagka tinutok, hanggang doon, kita. Diba? Ganun na nangyayari. Kaya ngayon, takot ng, diba? Pagka tinutok malayo, ay, may nakakatakot doon. Hindi ako punta doon. Diba? Nalaman mo, may nangyayari doon. Ano nangyayari doon? Ay, ayoko, hindi ko gusto. Wala na. Kasi malayo natututukan na diba? Pero yung lampara, ano kaya meron doon? Parang may tumatawag sa akin doon Pupuntahan ko ba? Para malaman mo na kung ano yung nangyayari doon, kailangan mong puntahan. Tama? Sa bawat hakbang mo, ang mahakbang mo lang ay yung malapit. Hindi ka pwedeng may liwanag dito, hakbang ako malayo para nandun ako agad. Hindi ganun nun. Unlike ngayon, talagang sa kasaganahan ng kuryente, no, mga technology, ayoko doon. O kaya, pag nakita mo naman, ay, gusto ko yun. Pupunta ka. Tapos nakatuto ka doon sa malayo. Diba? Ay, punta ako doon. Kaya lang, yung nilalakaran mo, hindi mo nakita, may jackpot. Ayun, patay. Kasi nakatingin ka doon sa malayo. Hindi mo nakikita yung dadaanan mo. Hello? Nai-imagine nyo ba yung ini-illustrate kong pero yung salita ng Diyos, it doesn't show, yung lampara, no? It doesn't show the whole road, yung pinakadaanan. But, sabi dyan, just enough for the next step of faith. Amen. Amen. Si Lord kahit sinare na sa atin ng lahat, napakita na sa atin ng kabuuan ng picture. Tama? Di ba?
Hello? Ano yung kabuuan ng picture? Maghahari kang kasama ni Lord. That's the bigger picture. Amen. Amen ba? Tama? Pagka na-born again ka, namatay ka, bubuhayin kang muli, pag sa pagbabalik ni Lord, nagtapat ka hanggang wakas, kasama ka maghahari ni Lord. That's the big picture. Ang tanong, gusto mo bang pumunta agad doon? Hindi pa, hintay mo pa si Lord na bumalik. Tama? Kung gusto mong mauna doon, sabi natin namatay ka ngayon, mag-aantay ka pa rin ng pagbabalik ni Lord. Tama? Big picture pa din. Hello? Pero dahil meron kang Word of God, amen, enough for the step now, for the day, sa araw na ito, para sa ngayon, makalakad ka, step by step, we're moving closer. Amen. Amen. Step by step, lumalakad ka, palapit kay Lord. Amen. Step by step, nakakasunod ka sa salita ng Diyos. Amen. Step by step, nagagawa mo. Amen. 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 Tapos mapapakanta ka na ng, I may never march in the infantry, join in the cavalry. Di ba? At sa ba't naging Tagalog? Ako'y kawal din ng Diyos. Yes, sir. I'm in the Lord. Ang gulo ata. Amen. You need the Word of God para ikaw ay makalakad one step at a time. Left, right, left, right, left, right, left. In obedience. Amen. Kaya siya lampara. Sabi mo sa katabi mo, partner. Ang tanong, lumalakad ka pa? Are you walking by the light of God's Word or by your own understanding? Lumalakad ka ba sa kaliwanagan ng salita ng Diyos or sa sarili mo pa rin kaalaman at galing? Sabi mo sa katabi mo, partner, kailangan natin ng salita ng Diyos. Meron nga, lagi ko na ikikwento, papunta kaming Baler. Tagal na to. Kailan ba ako nagbaler? Tagal na yun, no? Anong taon? 2022? 2023? 22. 2022 pa po yun. Mga December. Kasi anniversary nila mama yun eh. Nagpunta akong Baler. Tapos, kasabay ko doon yung isang primary 12 ni Pastor Jam, si Patrick. Kinakausap siya ni Pastor Jam. Son, Patrick. Hindi brother hindi brother Patrick. Son Patrick, anak kasi ang turingan, dad and son. Son Patrick, parang Son Goku, no? Son Patrick. Kalimutan ko yung tinanong ni Pastor Jam. Ayun, Son Patrick, kamusta na yung business mo? Ang sagot ni Son Patrick, Dad, father and son eh. Dad, okay na, lahat ready na, pwede na mag-operate. Everything ready na. Kaya lang, wala pang revelation ng pangalan ni Lord eh. Hindi ko pa ma-start. Sabi ni Pastor Jam, syempre kailangan natin revelation ni Lord, no? Para talagang maging smooth lahat, everything. Isipin mo yun, okay na lahat, operations, everything. Hindi siya makapag-start. Bakit? Hindi pa nire-reveal ni Lord yung pangalan ng business niya. Wow. Amen. Alam mo yung problema sa atin? Tanungin niyo ako ano? Madalas, gawa tayo ng gawa ni yung revelation ng paggawa ni hindi mo miningi kay Lord. Kaya ang ending, lamang sablay. Sabi mo sa katabi mo, partner, lamang sablay ba? Hello? Pero pagka hiningi mo kay Lord yan, amen? Amen? Merong revelation si Lord sa'yo at yun yung nilakaran mo. Wow. Sumablay man yan. The Word of God says, all things work together for the good of them who love the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, basta may revelation si Lord. Basta may word ni Lord.
lamang sablay man, para sa ikabubuti mo yan. Amen. So yung sa katabi mo, partner, huwag ka lang laging sablay. No? Yung walang revelation ni Lord at may revelation ni Lord, same din naman yun eh. Magde-decide ka doon parehas. Tama? Tama? You will both decide. May revelation ni Lord, may word ni Lord, o wala. You will still decide. Tama? Pero ang maganda, pag may salita ng Diyos, amen, decision mo man ay sumablay, pero dahil may word of God kang nilakaran, amen, ayon yan sa kalooban ni Lord. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, may lampara ka ba? Para ngayon? Amen? Amen po ba? So, in application, begin each day. O to, practical application, personal application. Araw-araw, magbasa ka ng Bible, one verse at a time, one chapter at a time, amen, one book at a time, at humingi ka ng guide para kay Lord. Guide mula sa Panginoon. Amen. Amen. Pag nagbasa ka ng Bible, huwag ka magbasa na alatsamba. Ano yung alatsamba? Diba? Ito yung word ni Lord ngayon. Tiyung! Hindi ganon. Kailangan seryehin mo man lang. Umpisahan mo sa book of gusto mo makilala si Jesus bilang Diyos, o di seryehin mo yun dyan, book of John. Yan. Gusto mo makilala si Jesus sa kanyang mga paglilingkod, basahin mo yung book of Mark. Yan. Gusto mo basahin si Jesus, makilala si Jesus sa kanyang pagiging makatao, yung mga ganon, doon naman sa Luke. Yan. Yung kanyang humanity, basahin mo doon sa Luke, makikita mo. Oh, amen? Gusto mo makilala si Jesus bilang hari, basahin mo yung Matthew. Seryehin mo. Huwag yung alat siya ba, ano kaya ang word ni Lord for today? Shoo! Yung favorite verse ng mga tumuturo lang sa Bible, ano yon? At si Judas ay nagbigti. Hindi yan yung word mo, Lord. Shoo! Madaliin mo na, Judas. Ay! Sabi mo sa katabi mo, partner, magserye ka man lang. Amen? Magbasa. Pangalawa, when facing decision, pag magde-decide, humingi lagi ng tulong sa salita ng Diyos, kay Lord, sa banal na Espiritu. Amen? Amen? Etong maganda, pagka nahaharap ka na sa matinding mga trials, kailangan decision making. Amen? Sabi naman ng salita ng Diyos, sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, magsasalita siyang di saganang kanyang sarili. Amen? Ipapahayag niya mga bagay na kanyang narinig. Amen? Ipapaalala ni Lord sa iyo yung mga narinig mo, mga nabasa mo. Amen. Ngayon, kung empty, wala kang word of God, pag nando ka na sa decision making, anong gagawin ko dito? Ayun, magde-decide ka na naman ng alatsamba, lamang sablay. Hello? Pero pagka meron kang baon-baon, laging word of God, amen, at nangusap sa iyo ang Holy Spirit, hallelujah, amen, idadirect ni Lord yung path mo. Amen? Kaya nga sabi ng Proverbs 3, di ba? Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Maaring alam mo na yung mga bagay-bagay. May alam ka na dyan. Naintindihan mo na yan. Nakailang ulit ka na dyan. Pero darating at darating ang pagkakataon na kailangan mong mag-decide with the help of the Lord. Amen. Trusting in Him only. And the Lord will direct your path. Not only direct your path, but He will direct your path straight. Sabi mo sa katabi mo, partner, kailangan natin si Lord. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen. Ang lahat ng nangangailangan ng salita ng Diyos, sumigaw ng malakas na hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on, give the best clap offering to the Lord. Habang ikaw ay nakatayo, let us declare this. 1, 2, 3, fire. I declare that God's word lights my path and directs my step. I will walk in the light of His truth and not in darkness. In Jesus' name, amen. Amen. Bago ka umupo, apiran mo yung 5. Sabi mo, kailangan mong word of God. Pangalawa, word equips service. Ang salita ng Diyos,
nagtutulong sa atin, nag-equip sa atin for the service. Amen? Sabi diyan sa Hebrews 4:12, for the word of God is, ano daw? Living. Buhay. Amen? Amen? Naniniwala ka bang buhay ang salita ng Diyos? Amen? So bakit ka naniniwala sa mga sabi-sabi sa Facebook? Ba't ka naniniwala sa kung ano-anong mga natututunan mo? Hello? Paniwalaan mo, panghawakan mo yung salita ng Diyos. Amen? Buhay yan. Amen? At kung buhay yan, magdudulot pa yan ng buhay sa'yo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, pag napapansin ko na mukha kang patay at papatay-patay, baka kulang ka sa Word of God. Amen? Why? Because the Word of God is living, alive, and active. Amen? Active. Kaya hindi yan pwedeng papatay-patay talaga. No? Tama? Amen po ba? No? Alala ko nung ang tawag doon, wake ni Pastora Christy. Diba? Sabi ko, mga Asher, Brother Soriel, patulong. Ayusin natin yung mga upuan dito sa gitna. Asa si Soriel? Sa online. Ang bagal. Hindi niya alam ang gagawin. Pinutos ko na nga eh. Ayusin yung gitna. Siguro nahihiya, baka may dadaan, mga ganon. Maya-maya, si Apostol lumapit. Ay, nako, kabagal-bagal. Siyempre, iba na yung impact ng I would rather obey God than man. Tama? Kay Apostol. Kumpara kay Soriel. Ibang level na yung faith nila doon. Tama? Kaya si Apostol talagang, ay pabagal-bagal. Dito tayo, ayusin natin. Nice, ng gitna. Ayun, sarado yung kalsada. Walang makapasok. Diba? Tama? Pero sa buong service naman, wala naman dumaan. No? Nung last night. No? Wala, di ba? O, kita nyo. Yung kaisipan na, hindi, baka may dumaan pa. No? Baka ano. No? Nakita nyo po yun. Kasi ang salita ng Diyos, it will pierce the division of soul and spirit. Diyan makikita kung yung pag-obey mo kay Lord, is it of the soul or is it of the spirit? Aha? Amen? Makikita rin dyan, pinipierce niya, hinahati niya yung joints and marrows. No? Yung mga buto, kalamnan. Discerning the thoughts and intentions of the heart. Ganong katindi ang salita ng Diyos. Amen? Matalas yan, buhay. Amen? Amen po ba? Kaya, ang Word of God, it will equip you into service. Kasi doon pa lang sa division ng soul and spirit, pag ang laging tumutugon sa'yo ay ang iyong soul, dami mong iisipin, dami mong aalalahanin, ang dami mong isasaalang-alang. Alala ko nung 2014, meron pong Left Behind concert. Alam niyo yun, nag-concert po ang church natin, Left Behind. Talagang sabi namin, kailangan natin, sabi sa akin ni Apostol, kailangan natin ng place. Ako nasa isip ko, hindi, dito na lang tayo sa loob ng church. Yun nasa isip ko Kasi isinaalang-alang ko magkano ang presyo ng gagamiting lugar, baka talo pa kung magpapatikit, etc. etc. Isinasaalang ko yung costing. Sino ba ang disciples band? Parang ganun. Para magbigay ng 1,000 pesos na ticket, 1,000 pesos na ticket, 500 pesos na ticket, tapos maraming papuntahin, ganyan, para makaipon ng fundings, etc. etc. Sino ba? Gaano ba kami kasikat? Gaano ba? Pogi lang naman yung gitarista nun, tsaka singer, ganun. Diba? Sino ba? Pero mas pogi yung drummer nun. No? Wala na, hindi niya na rin, malis na, sayang. Tama? Sino ba naman kami? Di naman kami sikat. Nakagaya ng isang banda na Kalya Lili na humarap lang, hi, hello, kami ang Kalya Lili, 50,000. Alis na. Ganun lang. Pag nag-total performance yun, 150 to 300K. Grabe, mahal. Sino ba naman kami? Ako, pogi lang. Tama? So, tanong mga lugar, hanap ng mga lugar, dyan sa Alert Center. Magkano po? Mahal, 3,000 per hour. Ay, sa auditorium.
auditorium. 3,000 per hour. Naku, kung 3 oras yun, 9,000. Naku, lugi. Magkano ticket? 50 pesos, 100. Naku, lugi. Tama? Hanggang sa, ito si Apostle, syempre, by faith. Di ba? Ako, dinaan ko sa soul ko. Isip, kinumpute ko magkano, ticket over pricing ng ticket over the price ng venue, etc., etc. Mahal, 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 mahal. Emotion ko, naku, wala na, dito na lang tayo, okay na yun. Ganun na. Tama? Yun ako. Pero si Apostle, hindi, sige, gawa natin ng paraan yan. Punta siya dun kay Mayor. Ang pangalan Mayor nun? Si Mayor Rex, the best. Saka siya, Mayor Rex. Mayor Rex, eto, kailangan namin ito, ganyan. Para sa anti-drug abuse preventive program. No? Nakita. Pinirmahan. Ilang oras binigay sa atin? 3 hours? 4 hours? No? Basta pinirmahan, sponsor, walang bayad. Nag-concert doon sa Valenzuela Auditorium. Nakita niyo yun? Bakit? Kasi ang sumunod, spirit, hindi yung soul. Pag ang soul mo laging sumusunod, lagi yang merong doubt, may mga pagsasaalang-alang. Halimbawa, may camp, maghari camp, 2026. Gigil na kaming sumigaw. Pwede na ba tayong wag muna? Wag muna. Para yung mga hindi sumasama ngayon, baka sumama, marinig yung sigaw. Gusto nyo bang marinig yung sigaw? O doon muna tayo sa Mag-alab 2015. Mahina na talaga eh. Kailangan na talagang buhusan ng gasolina para magliyab eh. No? Hello? Nasaan ako? Ito, sa Maghari Camp, 2016. 2026. Di ba? May pasok, may trabaho. Bakit? Ginagamit mo yung soul mo para mag-respond. Hello? But if you are spirit-driven, amen, kung spirito mo ang magre-respond, that is very willing. Gusto ko umattend sa Mag-alab 2026, ay Maghari 2026. Amen? Tama. Gustong-gusto. Ay, kailang matanda na ako. There's no age sa pagkakamp. Hello? Si Caleb, 30 years old. Pagdating ng 84 years old niya, sabi niya kay Moses, Moses, may regalo pa yata si Lord sa akin na bundok. Every time na aalala ko yun, feeling ko 30 years old lang ako, Moses. Baka pwedeng bigay mo na sa akin yung regalo na yon. Sabi ni Moses, sige Caleb, kunin mo na. Sa'yo yan. Lusubin mo yung bundok, patayin mo yung mga kalaban dyan. Sa'yo na yan. Sabi ni Caleb, 84 na ako. Sige, sugod! Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, tegulang ka na ba? Hindi pa naman. Di, Apostle, may pera, may tawag doon, may trabaho, may pasok. Ay. The spirit is very willing. Pero yung soul mo, minsan weak yan. Tama? Tama? Pagka lagi mong iniisip yung soul mo, nako. Di ba? Lahat iisipin mo, naku, 10,000 yun. 5 kami sa family, 10,000. Sakit sa ulo. May bayarin pa. Kasi ang iniisip mo, ginagamit mong pang-respond, soul. Naku, finals exam namin yun. Maniwala ho kayo. Pag nag-absent ka ng finals exam, magbigay ka lang ng valid reason, whether it is may sakit ka or any other valid reason, ipagte-take ka niya ng special exam. Bakit? Hahanapin ng professor yung score mo doon. Hindi siya pwedeng magdeklara na 0 ka kasi hindi ka nag-take ng final exam. Ano po ako dyan? Veterano ako dyan.
Pagdating ng finals, mas marami akong absent sa finals. Tapos, special exam. Doon ako sa faculty. Diba? Doon ako nag-e-exam sa faculty. Sabi mo sa katabi mo, partner, paano ka makakapag-serve? Ayan. Kung walang Word of God. Amen? Ang Word of God po, nagtitrain sa'yo yan. Di ba? Sabi nga nun, the Scripture, the Word of God, every Scripture is God-breathed. Amen? Living, buhay ang salita ng Diyos. Amen? At anong ginagawa? Tinuturuan ka ng salita ng Diyos. Amen? Ngayon, kung tinuruan ka, lakaran mo. Step on it, live on it. Make it a lamp, one day at a time. Maglingkod, sumunod doon. Amen? It brings teaching to our lives. Kung tinuturuan ka ng salita ng Diyos, oy, bakit hindi ka pa rin natututo sa salita ng Diyos? Pangalawa, it rebukes you. Yung salita ng Diyos, it rebukes you. Pag sinabing rebuke, ine-expose yung mali. Amen. Maling kaisipan. Naku, baka matanggal ako sa trabaho. Maling kaisipan. Tama. Ang sabi ng Word of God, ang tamad, wag pakainin. Yun ang sabi ng Word of God, ang tamad, wag pakainin. Pero yung mag-absent ka dahil may kailangan kang atenan na training, whatever, hindi po yung katamaran dahil inuuna mo si Lord. Amen? Pag inuuna mo si Lord, alam mo nang kasunod nun. Tama? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Parang religious lang sa atin di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto mo added lang. Ayaw mo nung seeking eh. Rebuke yun. Exposes what's wrong. Amen. Yung correction, nakita na, ilabas na yung mali, ay kailangan mailagay yung tama para doon. Tama? Amen. Tapos, ano yung last part ng 2 Timothy 3:16-17? Training. Training. Ang training, wala yung minsan, hindi po yun, minsan mo nagawa, well-trained ka na. Hello? Meron po tayo dito kasama, si Pastor Leo, kapitan po yan ng barko. And every now and then, lagi yung magsasabi, Pas, may training ako dito. Pas, may training. Ang daming training yan. Pero nasa top leadership na siya ng pagbabarko. Hello? Well-trained na siya doon sa kanyang posisyon. And yet, ang dami pa rin niyang training na inaatinan na may kinalaman sa kanyang posisyon. Nakita niyo yon? Ang training, hindi po yun minsang natugunan mo, nagawa mo, well-trained ka na. Darating ang panahon, pagka tinubuka ulit ni Lord dyan, I tell you, baka lamang sablay na naman. Kaya kailangan train. Tama? Amen? O, sino sa atin ang laging umaaten? Usapang pera. Sino sa atin na nagta-tithes and offering? Yan, hallelujah. O, kung nagta-tithes and offering ka, no? Ang kasunod niyan, sa tingin nyo? Yung mga trainings. May apostolic training, 300 na naman. Pero dahil well-trained ka sa pagta-tithes and offering, di ba? Yung ipang tatanghalian nyo na lang, huling kain nyo na yung mamamatay na kayo. Pero ibibigay mo pa kay Lord bilang tithes and offering. Tapos ibibless ka ni Lord. Uy, thank you Lord. Grabe ka, kumilos ka Lord. Tama? Naranasan mo yun, di ba? Dahil na-train ka doon, may another training na naman. Uy, ito, apostolic training, 300. Monthly to 300. Kaya mag-300. Pero sige, mapracticing ko. Wala na. Huling kain na naman namin to Pero Pero sige, bibigay ko na. Tama. Dahil natutunan mo na naman doon, na-train ka na naman doon. Ako, encounter. Alam niyo ba magkano encounter natin? 500. Alam niyo po ba magkano encounter ngayon? Sa kalakaran ng buong G12, tanungin niyo ako magkano? Mura na po yung 2,000. Sa atin, 500 pa rin. Grabing encounter yan. Sa susunod na encounter. Ano yung kasunod? Team Kings? Ano yung kasunod? Parang wala nang kasunod Ano yung kasunod? Chronicles. Ang hirap nun. Parang magiging Chronicles talaga yung buhay nila. Yung Chronicles, yan, challenge yan. Dapat yan, ang Chronicles, kung 2,000 yung kalakaran, dapat mga 1/8.
Team Chronicles. Oh. 1-5. Diba? Challenge na yun. Sabi mo sa katabi mo, partner. Oh. Mag-level up naman. Tama? Bakit? Kasi hindi ka natitrain eh. Tama? Hindi natitrain. Anong ending ng 2 Timothy 3:16? Yung kasunod na verse. 17. Bakit hinabol yung 17? Kasi yung teaching sa'yo, yung pag-expose ng mali para makorek ka at matrain ka, ang ending nun, maging handa sa bawat mabuting gawa. Paano ka magiging handa sa mabuting gawa? Hindi ka trained ng Word of God. Oh, sabi mo sa katabi mo, partner, mag-train tayo under the Word of God. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, partner, mag-train. Sabi mo sa kaliwa kanan, mag-train. Sabi mo, mag-train. It equips you for the work of service. Tama? At yun din naman yung mandato ni Lord sa atin. That's the Great Commission. Tama? Go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ano kasunod? Teaching them to obey every command. That's the whole phrase. Hindi lang teaching them. What? Ano to teach mo sa kanila? Info. No. Teaching them to obey every command. Amen. Yung Word of God, it will equip you for service. Ngayon, hindi ka makakapag-train, hindi ka makakapag-serve ng pinakamainam, effective and efficient kung ang laging tumutugon ay yung soulish na ikaw. Amen. Amen. Bakit? Yung soulish na ikaw, ulitin ko, laging mag-iisip yan ng mga, nako, wala nang pagkain, nako, ganto ganyan. Paano na sa katapusan? Sisingilin na, nako, ganto ganyan, nako, ganto, gano. Nako, hara ko, nanong ko. Diba? Isip. Soulish eh. Isip eh. Yung emotion mo, di ba? Naku, naparinggan na naman ako ni Apostol. Aray ko. Di ba? Pinaringgan na naman ako. Kaya yung decision mo, ayoko na. Hindi na nagpapasakop yung decision mo. Tama? Soulish eh. Pero pagka yung spirit ang tumutugon, hallelujah. Amen? Gusto ko yan eh. Gusto ko nang para sa ikalalago ko yan eh. Okay lang, mag-iipon pa ako, tsatsagain ko pa. Magbebenta pa ako ng pineapple juice. Grabe, isang baso. Nakatatlo ko ha. 45. Asan na si Yanesa? Singilin mo ako ha. Mamaya ha. Hindi ko pa naabot sa'yo eh. Diba? Para makasabay ako sa camp. Tama? Amen? Nakamagkano? Puno na ba? Puno na? Hindi pa? Hindi pa puno. Maglalatag ulit ako dyan sa labas ng pineapple juice. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, the spirit is willing, but the flesh is weak. But, kung meron kang word of God, amen, it will penetrate the dividing soul and spirit, joints and marrows. It will judge your thoughts and the attitude of your heart. Para sa ganun, yung magiging decision mo, yung paglilingkod mo, it is of the Spirit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner! Ang salita ng Diyos, tinetrain tayo. True service flows from a heart shaped by the Scripture. Amen? Ang totoong paglilingkod ay nagmumula sa puso na hinubog ng salita ng Diyos. Amen. Kaya magpahubog ka sa Word of God. Amen. Para hindi lang pakitang tao yung paglilingkod mo. Amen. Di mo sa katabi mo, partner. Magpahubog sa salita ng Diyos. Challenge. Do you allow God's Word to shape your service or do you serve from a habit or routine? Hopefully, kaya naging habit and routine yan dahil nahubog ka na.
Tama? Hindi lang siya basta-basta obligatory sa'yo. Amen? Kundi yaan ay pagsaserve mo kay Lord. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, serve. Narinig ko sa isang pastor yung difference ng term na servant and volunteer. Dito sa church, minsan lumabas yung term na volunteer sa atin. Kaya nga, naglilingkod na nga ako bilang volunteer. That's wrong. Hindi ka volunteer ni Lord. You are serving God. You are a servant of God. Ang volunteer, pag ayaw mo, ayaw na. Ang servant ni Lord, pag ayaw mo, mag-serve ka pa rin. Amen? Yan yung mga nahubog talaga na may pusong paglilingkod na dahil sa Word of God. Ang tingin niya na sarili niya, hindi siya volunteer. Hindi ka volunteer na taga-usher dyan, taga-kamay. Hindi ka volunteer na gitarista, na manunugtog. Hindi po. You are a servant of God. Amen? Whether you like it or not, your role, your duty as a man is to keep His commandment and serve Him only. Amen? Amen? Pasa mo yan. Come on, pasa mo yan. Pasa nyo. Thank you, Lord. Hallelujah. Tandaan mo hindi ka volunteer, servant ka ni Lord. Application, study the scripture not only for knowledge but for transformation. Amen? Amen po? Huwag mong gawing pang patalino lang ang salita ng Diyos. Though tatalino ka naman at rurunong sa salita ng Diyos, pero ang mahalaga, nababago ka ng salita ng Diyos. Serve others with humility, letting God's word guide your action. Amen? So tayong lahat ay tumayo. Let's have this covenant declaration. 1, 2, 3, fire! I declare that God's word equips me for doing good work. I will serve faithfully, empowered by His living word. Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Sige tayo maupo. Word strengthens faith. Dito na ako magtatapos. Yung salita ng Diyos, it will strengthen your faith. For whatever was written in former days was written for our instruction. Wow. Amen? That through endurance and the encouragement of the scripture, we might have hope. Dito po tinuturo ni Apostol Pablo na ang salita ng Diyos nag-train sa atin, nagbi-build up ng endurance and hope. Amen? Kaya maraming mga fragile people. Why? Kasi lacking ng Word of God. Amen? Amen? Pero pag may Word of God ka, I tell you, you will become resilient in your life. Amen. Tatapang ka, tatatag ka, kahit anong pukpok sa'yo, kahit anong bagyo sa'yo. Amen. Kahit anong dumating sa'yo, hindi ka lang magiging, hindi mo lang didepensahan yun. Ano yung pwede mangyari doon? Magiging overcomer ka pa doon. Amen. At pag natapos yung mga bagyo ng problema na yon, lalabas ka 10 times stronger, 10 times greater, 10 times better. Amen. Amen. Tandaan nyo, si Meshach, Shadrach, Abednego, hinagis sila sa pugon. Tinakot sila nung Nebukadnezar. Nebukadnezar. Tinakot sila. Hello, si David, ganun din. Tinakot si David. Pero yung 4 na magtotropa na yon, wow, dumaan sa matinding mga pagsubok. Yung 3, hinagis sa pugon. Si David, hinagis sa lion's den. Si Daniel, hinagi sa lions den. Thank you po. Tama? Sabi ni Daniel, nag-pray siya, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Kinausap ni Daniel yung mga leon. Uy, marami kayo, isa lang ako. Tinuruan ako ni Lord mag-fasting. Pag nag-fasting ako, binibless ako ni Lord. Sabi ni Daniel, mag-fasting tayo ngayon, ha? Bukas, magiging 2 yung pagkain nyo. Marami pala, hindi lang 2. Ganun. Naturuan niya mag-fasting yung mga leon. Fasting sila. Kinabukasan, tinanong nung hari, Daniel, buhay ka pa? Hari, buhay pa po ako. Sabi ganun, oy, iahon to. Tapos kayong mga nagpatapon, diyan kayo sa loob. Pinalit, sabi nung mga leon, thank you Lord, nag-fasting kami. Fiesta ngayon. Oh. Hello?
Hello? Sabi mo sa katabi mo, partner, mag-fasting ka rin. Kahapon, basketball, fasting ako. Diba? Sa tindi ng gutom ko, dapat hanggang alas 6 yun eh. Pagdating doon sa campsite, feasting na, daming pagkain, masarap. So Lord, break na ako. Naka 18 hours naman na ako, Lord. Okay na siguro to, Lord. Sorry. Tindi ng gutom ko. Kaya kahit nung hanggang pa uwi, no? Tumitira pa ako. Sarap ng pagkain eh. Para akong yung leon na nag-fasting. Amen? Eto matindi. Yung tatlo, si Meshach, Shadrach, Abednego. Sabi nila, tinakot rin ng hari. Yumukod kayo sa sa rebulto ko. Hindi po kami yuyukod diyan. Sabi ganoon. O di sige, paparusahan kayo. Sabi, okay lang po. Sabi nilang ganoon. Kahit parusahan nyo kami, hindi kami yuyukod dyan dahil nananampalataya kaming sasamahan kami ng Diyos. Tapos dinugtong pa nila. Pero kahit hindi kami samahan ng Diyos, hindi pa rin kami yuyukod sa rebulto mo, mahal na hari. Grabing faith yun. Grabing endurance yun. Amen? Sasamahan sila o hindi ng Diyos, kay Lord pa rin sila sasamba. Amen? 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 Sino sa atin, mga estudyante, ang hindi na a-attend ng kanyang finals exam dahil sasabay na sa camp? Oh. Bakit? In context sa inyo, kahit mag-a-absent ako sa aking finals dahil naniniwala ako, bibigyan ako ni Lord ng favor, makakapag-exam ako after. Tama? Tama, di ba? Pero kahit hindi na ako bigyan ng exam at ibagsak pa ako ng teacher ko, sasabay pa rin ako sa camp. Bakit doon kay Meshach, Shadrach, Abednego, ang ganda ng amen nyo? Nagtatrabaho. Magli-leave ako. Magpa-file ako ng leave, paid leave, o kahit maayos lang na leave. A-attend ako ng camp. Yan. Pero kahit hindi ako pagbigyan ng amo ko na mag-leave at tatanggalin niya pa ako sa aking trabaho, a-attend pa rin ako ng camp. Nakita niyo yon? Anong nangyari doon sa tatlong magkakaibigan? Kay Meshach, Shadrach, Abednego. Nahuli sila, nayumuyuko. Anong ginawa sa kanila? Sabi nung hari, painitin yung pugon. Ito parang ganito, parang pugon, ano? Painitin, 7 times. 7 times pinainit. Yung nagpapainit, namatay na. Sa sobrang init. Basahin yung Bible. Sa sobrang init, nauna silang namatay. 7 times eh. Asa nung ginawa? Hinagis na, tinapon na yung 3 sa loob. Yung mahal na hari nanonood. Ayun na, ayun yung makinig sa akin. Ayan, diyan kayo. Kayo ang pride. Pride. Fried chicken? Hindi, pride Hudyo. Ayan, kayo mga pride Jewish. Ayan. Kita nila. Pero sabi nung hari, teka, 1, 2, 3. Ilan yung hinagis na ninyo? Di ba 3 lang yung pinahagis ko? Ba't 4? Sinong dinagdag nyo? Ayun ang hari. Hindi po, hari. 3 lang yung hinagis namin. Sabi nung mahal na hari, 4 yung nakikita ko. Yung isa, yung parang anak ng tao. Akalain mo yon? Hinagis na sa pugon, kasama pa rin nila si Lord Jesus. Amen? Come on. Hallelujah. The Word of God will make you endure. It will encourage you to have hope. Amen. Alam mo yung mga walang pananampalataya, mga hawakan yan doon sa kasalukuyang meron siya. Hello? Meron kang trabaho? Naku, pangahawakan ko yung trabaho ko. Wala kang pananampalataya kay Lord. Yung taas ng grades mo, panghawakan mo, naku. Pero okay lang, kahit may bumaba ang grades ko, basta pasado, okay pa rin. Pero kahit ibagsak ako ng teacher ko, okay pa rin. Sasamahan ako ni Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, it brings
hope in our life. Amen? Yun yung Word of God. Amen? Yan yung Word of God. Yung Word of God, from it, faith grows when we remember God's past works. Amen? No? Nade-develop yung faith mo. Ngayon, pag na-develop naman yung faith mo gustong mag-grow. Eh. Gusto ko nang lumakas. Gusto ko nang lumaki, tumatag. Pero ikaw naman ngayon, tugunan mo yun, lakaran mo yun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, partner, yung faith mo nag-grow. Sabayan mo ng response. Hindi lang yung response ng amen, hindi lang yun. Yung response ng daily obedience sa Word of God. The Scriptures anchors us when life feels uncertain. Amen? Kung meron kang uncertainty sa buhay mo, well, maging certain ka, maging tiyak ka sa salita ng Diyos. Amen. Why? Because heaven and earth shall pass away. Amen. But His word will still remain. Amen. Yung very certain yun. Magbago man yung kaibigan mo, magbago man yung pamilya mo, yung turing nila sa'yo, magbago man yung nangyayari sa buhay mo, magkaroon man ng upside down, mapunta ka man sa rabbit hole, mapunta ka man sa bottom pit ng buhay mo, manghawakan ka sa Word of God. Amen. Why? Because the Word of God never change. Amen. Mawawala lang yan, mabubura lang yan kapag ka nangyari na lahat ng dapat mangyari dyan. Amen. Pero hanggat hindi pa nangyayari yung dapat na mangyari dyan, kahit yung simpleng kuwit, yung tuldok do sa taas ng I, at yung apostrophe, hindi mabubura sa salita ng Diyos. Amen. Panghawakan mo yun. Maging certain ka, maging tiyak ka sa Diyos. Sa mga nangyayaring walang katiyakan ngayon sa mundo, no? Pag nakikita ko yung nangyayari sa Pilipinas, grabe, Senado, tama, nagkakabarilan, everything. Hindi ka ba natatakot doon sa mga ganong pangyayari? Mangangamba ka na sa mga ganon, di ba? Ano nangyayari? Paano na kami? Paano na yung buhay? Pero kung meron kang maging tiyak ka sa salita ng Diyos. Amen. Do you turn to God's Word when your faith feels weak? Or do you rely on emotions and circumstances? Well, when you think you are in weak, nasa pagpangihina ka, lalo kang manghawakan sa Word of God. Amen? Mangunyapit ka sa Word of God. Amen? Personal application. Memorize verses that strengthen faith during trials. Mag-memorize ka. Share testimonies of how God's Word gave you hope. No? Ang ganda ng mga testimony natin kanina. Ngayon, dagdag mo yung sa mga testimony mo kung bakit mo nagawa yon. Share mo lang yung mga nagawa mo eh. Diba? Ngayon, ibigay mo naman yung reason ba't mo nagawa yon. Kasi naalala ko yung sabi ng Word of God, salamat sa Lord. Nilakaran ko yun, kaya ako nagawa to. Amen? Ang ganda ng mga testimony. Maganda po yun. Nakita namin yung mga natatapos mo, na overcome mo. But the reason kung ba't ka nagte-testify is to testify the Word of God. Testify the work of the Lord in your life. Amen? Amen? So, idagdag mo na rin yung salita ng Diyos. Kaya ako nagawa ito dahil sa sinabi ng salita ng Diyos. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Gamitin mo na rin yan. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, partner, share testimony. Kita nyo lahat ay tumayo. Ang tawag ng worship team. Let's have this final declaration. Are you ready for the final declaration? Fire. I declare that God's word strengthens my faith and fills me with hope. I will stand firm on His promises, trusting His word in every season. Amen. Ang salita po ng Diyos ay magagamit mo for now. Amen. Para ngayon. Amen. Amen. That's the word now. Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, meron ka bang salita ng Diyos? Kung humaharap ka sa pagsubok ngayon, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po, sa napakaraming walang katiyakan sa mundong ito, maging tiyak ka sa pananampalataya mo kay Kristo. Maging tiyak ka sa mga salita ng Diyos sa buhay mo. Amen?
Amen. Maging tiyak ka, hallelujah, sa pangako ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, ito'y buhay, ito'y totoo. Amen. Ang salita ng Diyos, yan po ay magte-train sa atin. Amen. Ang salita ng Diyos, iga-guide tayo sa katotohanan. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, manghawakan ka sa salita ng Diyos. Amen. Come on, lift up your hands to the Lord. Give thanks to Him. Pasalamatan mo siya sa kanyang salita. Pasalamatan mo siya sa kanyang mga pangungusap sa iyo. Pasalamatan mo ang Lord sa guidance ng word in your life. Thank you, God. We bless your name, Lord Jesus. Purihin ka. Oh, we bless your wonderful name, God. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan. Once again, at kahit anumang panahon, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Yes, God. Kami pinapalakas mo sa pamamagitan ng iyong mga salita sa iyo. Declare, salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo, Diyos. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, yes, God. Anumang panahon, sa iyong salita kami, O Diyos, magtitiwala, manghahawakan, Panginoon. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay sapat, pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. At kahit ako'y magkulang, salita mo, Lord, salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. For the last time, at kahit anumang panahon, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang
Thank you, God. Come on, give thanks to the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kanyang mga salita na nagiging sandigan ng buhay mo. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kanyang mga salita na nagiging pundasyon para sa pananampalataya mo. Come on, give thanks to the Lord sa kanyang mga salita na nagdadala ng pag-asa sa iyong buhay. Come on, church. Oh, we bless your name. We thank you, God, for your word. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Oh, we bless your name, Lord God. Thank you, Lord. Taas mo yung kamay mo kung ikaw yung pag dumarating yung problema sa buhay, mas nangahawakan ka sa sarili mong galing, mas nangahawakan ka sa mga magagawa mo, no? At nagkakaroon ka ng mga pangamba, pagkatakot. Come on, taas mo yung kamay mo kung ikaw yon. Amen. Meron pong isang propeta, pangalan niya Prophet Elijah. Matapos niyang patumbahin yung daan-daang mga false prophet ni Baal, binalikan siya ni Jezebel. At itong si Jezebel, pinagtangkaan yung buhay ng propetang ito, ni Prophet Elijah. Nakita ni Prophet Elijah yung matinding himala ng Diyos. Nakita ng propetang Elijah yung mga, kung paanong tinupok ng apoy mula sa langit yung kanyang haing handog sa Diyos, pati yung mga handog ng mga propeta ni Baal, maging yung mga propeta ni Baal, tinupok ng apoy mula sa langit. Nakita ni Prophet Elijah yon, kung paanong kumilos ang Lord sa panahon niya. Pero dahil nabalitaan ni Jezebel, yung nangyari na yon, pinagtangkaan niya yung buhay ni Prophet Elijah. At dahil sa takot nitong ni Prophet Elijah sa magagawa ni Jezebel sa kanya, pinanghinaan siya ng loob. Nagtago siya sa kuweba. Tinamaan siya ng depression, anxiety, or whatever. Wala namang tinukoy doon, pero tinamaan siya ng matinding kalungkutan si Prophet Elijah dahil sa mga narinig niya mula kay Jezebel. And you know what? Dahil doon, nagtago si Prophet Elijah, nagmukmok, nag-isolate doon sa kuweba na yon. Pero alam niyo kung ano yung nangyari doon? Lumindol ng malakas. Kala natin nandun na yung pagkilos ni Lord. Sabi ng Word of God, wala sa matinding lindol ang presensya ng Diyos. Umihip ang malakas na hangin, kumidlat, kumulog, mga work of nature nangyari. But the Word of God says, God is not there. Pero habang nandoon si Elijah, kinausap siya ng Lord. In a still small voice, sa tinig ng Panginoon, kinausap niya si Elijah. At habang nandoon si Elijah sa kanyang pagmumukmok, pinalakas siya ng Lord. Amen. Pinalakas siya ng Panginoon. Mula sa tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos na kanyang narinig, lumakas muli yung propeta. Amen. I don't know your status. Hindi ko alam ang nangyayari sa'yo ngayon sa buhay mo. Maaaring may problema ka, pinagdadaanan, may mga pagsubok ka. Huwag mong hanapin sa grandeur na ginagawa ng Diyos. Hanapin mo si Lord sa tinig niya, sa salita niya. Hanapin mo si Lord sa kanyang mga pangungusap sa iyo sa araw-araw. Amen. Amen. At hayaan mong mapalakas ka ng Word of God sa araw-araw. Amen. Come on, lift up your hands to the Lord. Let this be our prayer of incense to God. Commit yourself to Him, to the Lord, sa kanyang mga salita. Come on, italaga mo yung sarili mo sa Panginoon.
Nababasahin mo na ang salita ng Diyos, maglalaan ka ng oras sa Panginoon. Come on, taas mo yung kamay mo. Makipag-usap ka sa Panginoon sa oras na ito. Huwag mong hayaan na hindi mo kinakausap si Lord sa oras na ito. At hayaan mo, yung prayer na yan, ang maging kasunduan nyo ni Lord sa oras na ito. Hallelujah. Ora baya, shiyara katara na nakandara rababaya shande. Ira na kare na ira rububuyo si. Thank you, God. Thank you, Lord. Tapos ka nang mag-pray sa lengguwahe mo. Come on, pray in tongues. Fire. Seal your prayer with tongues. Ora bababaya, shiyara katara na nayanan. Yara na nayurukuturo yoshi. Kara bababaya siya. Nayukuduno. Oro kono no shi. Kara bababaya siya. Thank you, God. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lord, gusto namin panghawakan ang pangako mo. Gusto naming makalakad ng punong-puno ng paglilingkod sa iyo. Gusto naming tumatag, Lord, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi madaling matumba, mabuyo, madala ng mga pangyayari, Lord God. Bagkus, Panginoon, ang nais po namin, Lord, maging matatag sa iyo, O Diyos. Dalangin ko nga, Panginoon, sa oras na ito, sa bawat isa sa amin, Lord. Sa mga pinanalangin namin, Lord God, na pagtatalaga, na basahin, pagbulay-bulayan, Lord, ang iyong mga salita sa araw-araw. Dalangin ko, Panginoon, ito yung magdulot sa amin, Lord God, ng kalakasan, Panginoon. Na sa tuwing kami ay mag-e-enjoy, Lord, sa iyong mga salita. Para kaming mga puno, Lord, na nakatanim sa tabi ng batis, Lord. Every now and then, may nutrients na nakukuha, Lord. Nafi-feed mula sa tubig ng buhay, Panginoon. At ang aming mga buhay, Lord God, ay yayabong, Panginoon. Ang mga dahon namin ay hindi malalanta, Panginoon. At sa tamang panahon, Lord God, kami nga, Panginoon Diyos, ay mamumunga ayon sa iyong itinakdang panahon, Lord God. Ito'y magsisimula, Panginoon, sa pakikipag-ugnayan namin sa iyo, sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord God. Maraming salamat po. We bless your name. We glorify you, Lord. We love you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.